Yes, welcome back po sa ating channel. Magandang gabi po. Today is July 22, 2026. At bibigyan natin uli ng komento o reaction yung nagaganap na impeachment trial kay VP Sara. So, unahin natin to. Ito yung magandang parte para sa akin is yung ginawa ni Senator Robin Padilla. No? At bigyan natin to ng reaction. No? Ating simulan. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Okay, no? So, simulan natin dito kasi nga yung tanong ni Senator Robin Padilla is very broad. Very broad. Hindi niya tinukoy kung sino yung witness, saka kung ano ba yung klase ng paiba-iba na sinasabi niya. Nagbigay kagad siya ng conclusion na sinasabi niya is kasi kasinungalingan kapag paiba-iba ang testimonya. Pero alam natin, marami namang ganitong case na nangyayari katulad nga nung sa kaso ni Senator Laila de Lima. May mga testimonya na binago yung mga witness sa testigo, no? Katulad nga nung pag-recant, no, nung ilan sa mga testigo ni lumaban dati kay Senator Laila de Lima, nag-recant sila, di ba? So, hindi nangangahulugan na nag-iba yung testimonya mo o nag-iba yung kanyang sinabi is kasinungalingan na. No? Ano ba yung dahilan kung bakit? No? Bakit ba nag-iba yung statement? Pwede bang nangyari? Siguro kasi nung una, dahil sa takot, may pananakot, kaya ito yung unang kanyang testimonya. Tapos, nabago kasi mas malakas na yung loob, mas may demokrasya na, wala ng takot. So, may mga ganong eksena, no? May mga ganong pangyayari. Silas Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Ulitin natin, Ginoong Robin Padilla, hindi mo masasabing kasinungalingan agad yun at hindi mo pwedeng sabihin na kasinungalingan agad yun kasi depende nga sa sitwasyon. Maaaring nung date na yon is merong takot na nararamdaman o merong ibang, kunyari may threat, no? May pagbabanta sa kanya. Kaya siguro ganun yung kanyang sinabi, no? Na walang kinalaman si Pangulong Duterte. At nung sumunod na is nung pangalawang date na, iba na yung kanyang nasabi kasi okay na siya. Kumbaga, wala nang tumatakot sa kanya or wala nang humahadlang sa kanya para sabihin yung
gusto niyang sabihin o yung talagang kanyang nalalaman, no? Hindi pwedeng sabihin na kasinungalingan agad yon. Hindi ka pwedeng mag-conclude agad na kasinungalingan. Kasi para sa akin, nagiging bias ka. Ikaw yung bias. Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o Ito, kasi dito, alam nyo, mga kaibigan, hindi pwedeng basta lang sagutin ng oo at hindi kasi kailangan mo talagang linawin yung sagot mo. No? Kailangan bigyan ng clarification kasi baka magbigay ng ibang impression sa iba. Hindi mo pwedeng sang-ayungan agad yung sinasabi ni Robin Padilla na kasinungalingan dahil may mga sitwasyon na nakagaya na sinabi ko kanina na tinatanggap din ng korte yung mga ganong klaseng paiba-iba ng statement no ng witness kasi nga depende sa sitwasyon kung bakit nila kasabi yun. mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, talaga Your yun. Honor, but I need to qualify my answer. Yes, tama. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba? O yan, so dito, si na mismo nag-qualify ng statement, ng clarification. Siya na mismo nagbigay para mas malinaw. Hindi magulo, no? Kasi ang gulo talaga ng banat ni Robin Padilla dito. No? Po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging Baka tinatamaan yung sarili mo dyan, Mr. Robin Padilla. Baka ikaw mismo yan, hindi natin alam, no? So, ikaw mismo gumagawa ng batas mo, tapos lalabagin mo yung batas mo, no? aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok
at si NBI Agent Talilong na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Yet, wala kaming pakialam dyan. 32 man sila. At hindi natin nasasabing 32 pa rin ang bilang nila. At nakikita natin dito na parang inaano niya yung credibility ng mga witnesses nga, no? Paulit-ulit siya doon, no? At kung ikaw ay senator, judge, hindi dapat ganon ang iyong, kung ako ang tatanungin, hindi dapat ganon ang iyong pag-ataro. Hindi dapat ganon yung iyong mga pagtatanong. Para sa akin, hindi siya tama. Senator judge is ikaw ay ano lamang, no? Mag-observe at titingnan yung dalawang panig. Yung dalawang panig, titingnan mo yung panig ng depensa at panig ng prosecution. Titingnan mo yung mga ebidensya nilalatag, no? At hindi yung ikaw na mismo ang sumisira doon sa kredibilidad ng mga witness. Pangalawa, hindi naman sila convicted, no? I mean, kung may kaso sila, hindi naman wala pang final decision, no? Nasabi rin naman dito ni Congressman Luis Tropas. Sundan natin. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, Again, bago bumanat si Luis Ton. Again is, hindi pa sila guilty. Kung meron man silang kaso, hindi naman sila guilty. Ang sinasabi lang naman dito, meron silang kaso, no? Pero hindi nangangahulugan yon na wala na silang kredibilidad para maging witness, no? with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Yan, ako, ordinaryong tao, pero naiintindihan ko yung sinabi. Ewan ko, kay Mr. Robin Padilla. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, Ayan, so dito nagkaroon na ng parang nagtawanan na yung mga prosecution. Kasi kung titingnan mo naman talaga, kaya nga sila tinawag na prosecution is nandun sila sa side na pagpa-prosecute. No? Nasa isang side lang talaga sila. Hindi naman sila senator judges para maging one-sided. No? Hindi naman sila senator judges para naman maging unbiased. Kasi nga, doon sa bias nila, doon sila sa prosecution. Hindi naman sila magbibigay ng witness na kung saan kokontra sa kanila. Katulad nga nung yung siguro yung kay Zulaika Lopez, dapat gagawin nilang witness pero inatras nila kasi syempre, mas pabor sa kabila yung witness na yun, yung depensa. No? Ba't mo kukunin yung witness na kakalaban sa'yo, di ba? Doon ka doon syempre sa mga witness na papabor sa'yo, no? Kasi nga, bias ka doon, no? Nandun yung bias mo sa prosecution, nandun ka sa team na yun. alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
Hindi po bordering sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Dito naalala ko yung nangyari sa kanilang dalawa ni Kiko eh. No? Nung parting nasigawan siya ni Kiko eh, parang nagdamdam. Parang iiyak na. Ang weak mo. Parang nagiging weak na dito. Pinagtatawanan siya, nakakita siya naman nagtatawanan sa harapan niya na hindi mapigilan, siyempre. Ayun, parang itsura niya. Para siyang, parang lumalabas yung pagka-weak. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Sensya na ako, natatawa rin talaga ako. No? Parang may linyahan katulad din kay Tano. No? Sikat na linyahan na naman to, trending na linyahan to. I was interrupted. Parang kay Cayetano linyahan. Eh, no? We are under attack. So, ewan ko sa'yo, Lord Robin Padilla. No? Nakaka-80-80 naman itong mga tanong mo kasi. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Oy, change topic. Ano pong ibig niyo sabihin? Your Hindi Honor, pa rin with all due topic, hindi respect, pwede sagutin ang yan. question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung Nakaka-80 guilty naman talaga or to. not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi. sa Senator Judge. Liliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing Nangingilan a ng question to the lead clarification prosecutor in relation Tanong. to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Ewan ko ba rito, Pwede na po bakit ba ito tayong naging mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC, kaugnay Nakakatawa yung ng mga nasa affidavit likod. ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat Judge, po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, walang malinaw, kwenta mga tanong. na kanina sinabi natin Ay, na naku, With the hindi pleasure siya of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Ito pa ito. Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Ang panay Rafi isa. Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang,
kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nun dyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer. So, siguro hanggang doon na lang muna. Kasi nakikita ko dito parang nagiging circus na yung mga senator judges. May point naman si Senator Judge Rapi Tulfo, pag 2 minutes lang. Pero, again, okay lang naman kahit lumampas no? Pero ang kasing nangyari dito, kay Robin Padilla kasi is, hindi ko alam kung saan patungo yung mga tanong niya, kung saan siya papunta no? Una, gusto niya tirahin yung yung credibility ng witness. Although paulit-ulit na rin naman ang ating Senator Judge, saka yung ating prosecution na ang witness na ang testimony at testimony ng witness na si Las Cañas ay ginamit lamang doon sa investigation na ginawa ng NBI. Hindi naman sinasabi again na yun na yung katotohanan at yun na rin ay dapat nating pakinggan o dapat na nating i-judge kung tayo nandyan. Ang sinasabi lang dito, yung ginawang investigasyon ng NBI. Ano yung nangyari doon sa ginawang investigasyon ng NBI? Ano yung mga tinignan nila? Kasama nga doon sa tinignan nila, yung mga testimony ng tulad nito, ng ibang witness na sila Las Cañas at yung iba. Although wala silang hindi notarized or hindi sila walang signature, yun nga yung doon. Kasi nagbigay sila ng mga affidavit, mga testimonya. Isa lang yon sa tinitingnan ng NBI during their investigation. Ewan ko kung bakit hindi nila maintindihan. Hindi naman dapat palakihin pa ang issue doon. Hindi naman natin kailangan tingnan yon as evidence talaga. Kasi ang tinitingnan nga, yung pinupunto ng prosecution, kung ano yung prosesong ginawa ng NBI, kung paano sila nag-imbestiga, ano yung mga tiningnan nila, di ba? Ano yung tinitingnan nila during investigation. So, yun lang yun, yung doon, di ba? So, ewan kung bakit ganito na yung mga senator judges. Ewan ko, parang para sa akin, mahirap magsalit. Anyway, so, siguro hanggang doon na lang. Talagang makaka-80-80 lang yung mga nangyari kanina. Yes, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod nating videos. And kung hindi ka pa naka-like or naka-subscribe, click nyo na po yung subscribe na para mas dumami tayo dito sa ating channel at mas marami tayong